Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga kunting kaalaman na patungkol sa pag-aaral natin sa karunungang lihim ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito ay nagpapasalamat ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat sa binibigay niya sa ating pagkakataon. O Panginoon, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na pinibigay niyo sa amin, sa lahat ng mga estudyante, sa akin din po, sa bawat araw na kalakasan na pinagkakalob niyo sa amin, at binibigyan niyo po kami ng proteksyon sa pang-araw-araw. Iligtas niyo rin po sana sa kapahamakan ng mga estudyante, gayon din po ang aming mga pamilya, gayon din po ako sa araw-araw na aking pagmimisyon sa aking mga sa aking mga aralin na ibinabahagi, na sana ay malinawan din ng iba at maging ang pag-aaral na ito ay mas makatulong pa sa nakararaming tao sa pangkalahatan, at upang matuto sila sa mga bagay-bagay na hindi hayag na aralin na inyong itinuro din sa mga sinaunang maestro na amin pong binabaybay sa araw-araw. At sana po ang mga tao ay mas manatilihin nila ang kabutihan sa kanilang puso at bigyan pansin ng mga bagay-bagay na hindi man nila talos sa kanilang mula pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda. Ngunit ngayon nagkakaroon sila ng kaisipan, kaliwanagan sa kanilang pag-iisip. Ibigay niyo po sana nawa sa amin, Ama, ang kaliwanagan sa aming pag-iisip sa pangkalahatan upang kami matuto sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, na hindi normal sa mga bagay-bagay na amin nakikita, at upang matugunan namin ang aming pagmimisyon at upang maging kabahagi kami sa inyong mga tinuro at maging takapangalaga rin kami sa mga buhay na salita na inyong pinagkaloob sa mga sinaunang maestro na aming binabaybay sa ngayon. At maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng bagay na ito ay dinadalangin ko po sa inyong walang kapantay na kapangyarihan muli, at sa inyong walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, muli, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, ay nagpapasalamat. Taos puso nagpapasalamat sa mga nag-subscribe, solid supporters, solid subscribers, mga silent listeners, sa mga nag-aaral, lahat ng bagay patungkol sa pag-aaral natin sa aralin na ito. At nakikita ko ang iba na nagiging agresibo, nagiging sila, mas curious sila sa mga bagay-bagay. Kaya naman ako unti-unti ay binabaybay ko at unti-unti nire-reveal ko yung mga aking mga munting nalalaman upang mas maliwanagan ang lahat sa inyo, sa mga hindi natin naiintindihan, at nakakapagtanong yung iba, at nag-share din naman tayo ng mga knowledge natin. Kumbaga sharing lang tayo ng mga ating mga nalalaman. Shoutout nga pala sa mga Spiritual Warriors Group Batch 1, mga seniors, Spiritual Warriors Group 2nd Batch, at sa mga nais pang mag-aral, matuto, at pasukin lang nyo po yung channel na to, at pindutin nyo yung joint button para sa mga nais magpa-members. At sapagat ang YouTube channel na ito ay para sa pangkalahatan na pagpapaintindi sa lahat, na ito ay may advokasya. Bawat tao ay may advokasya. Katulad ako, meron akong advokasya na nais kong makatulong sa pang-spiritual at physical at mental sa pangkalahatan. Sana suportahan nyo rin yung channel at suportahan nyo rin yung hadikain ng ating grupo sa mga nais na mag-aral. Yun lang ang gusto kong ipaintindi sa lahat, na mayroon tayong advokasya. Meron akong misyon sa buhay na advokasya na sa akin, na nais ko rin makatulong sa pangkalahatan. Kung talagang kayo nakasuporta sa akin at sa ating grupo, kung ang iba sa inyo ay nais na makapasok, pasukin nyo itong grupo na to, itong channel na to, at makapag-aral kayo. Hindi ko nire-recommenda na magkaroon ng GC dahil magulo ang GC. At bukod pa doon, meron akong advokasya, may hadikain ako na sinusunod. Alinsunod sa aking mga gabay at alinsunod sa aking mga plano para sa pangkalahatan at upang makatulong sa mga tao. At para sa iba naman na hindi nyo feel ang mga bagay nito, ay malaya kayong maghanap din ng ibang tuturo sa inyo. Sapagkat itong YouTube channel membership na ito ay policy ng YouTube. So para lumaki ang isang channel. So
hindi naman ito patungkol sa akin lang o kung ano man. Malawak ang mararating ng channel na ito kung sakali mang makapasok kayo at makapag-join kayo sa grupo. At nililimitahan ko lang din kasi dahil hindi ko rin alam sa pangkalahatan pagdating sa GC. Nasubukan na natin, nag-create ako ng GC ay ng FB. Pinaunlakan ko ang iba sa paraan ay ngunit binura ko na lang din dahil sa kadahilan ng may mga pumapasok na hindi sila iba ang pakay nila sa lugar na yun. At mas pinili ko na lang ang YouTube na magturo. At para sa kaalaman ng lahat, hindi ko rin maharap ang GC dahil ako'y busy sa aking trabaho sapagkat ako'y nasa malayong lugar. At sinisingit ko na lang nga din itong mga aralin na to para paano matugulan ko pa rin yung aking pagmimisyon. At yun na sana, maintindihan nyo rin kung talagang solid supporters tayo, solid subscriber tayo, talagang nais natin mag-aral, nasa sa inyo yan. Sabi ko nga, ako para sa akin, kung ang mga iba ay nabibigatan o ano man, hindi ko kasi ina-allowed na mag-GC pa. Dahil hindi ko na talaga maharap yan, guys. Para sa pangkalahatan lang. At yun lang, nililinaw ko lang para mas maintindihan nyo na may advokasya ang channel na to. May layunin ito, may mission ito. Hindi lang sa spiritual. Kung nabibigatan kayo sa halagang nakalagay sa channel na ito para sa membership o kung ano man, dahil magkaroon tayo ng community post o sa halagang 200 o kung ano man sa presyo ng nakalagay doon sa mismong channel na to, hindi ako magpapakahipokrito. Sabi ko nga, hindi naman ito para sa akin lang eh. Hindi ito para sa akin, pangkalahatan ito. At hindi para sa inyo itong bagay na to. Ngayon, kung sa iba ay hindi nila nais yung ganun, malayang iba. Sabi ko ito hindi sa pilitan. Walang mamimilit sa inyo kung willing kayong pumasok sa grupo ano. Walang mamimilit sa inyo, nasa sa inyo yan. Sapagkat sa akin ako, nagmi-mission lang ako, may sarili akong pagmi-mission na dapat gawin at itong membership program na to ay policy ng YouTube ito. Para kahit paano lumaki yung channel at bukod pa doon, ano man ang mararating ng membership na yan at yung policy na yan ay makakarating yan sa taktang araw, taktang panahon para sa mga taong matutulungan. Ngayon, kung ang iba ay hindi willing o kung ano man, nasa sa inyo lang. Sabi ko nga, malayang iba sa inyo. Dahil para sa akin lang, hindi ko na maharap guys na pumasok pa sa GC o kung ano man. Masyado na akong busy sa aking trabaho. Ako ay nagbabahagi lang, isinisingit-singit ko lang itong mga aralin na ito para matuto rin yung iba. Sana maintindihan nyo yung ano na yan, yung patungkol sa bagay na yan. Kung bakit mas pinili ko sa YouTube lang ako magtuturo. At sa community post lang ako magbibigay ng ating mga aralin. Para maliwanagan ang lahat sa inyo. At unulit ko, walang pinipilit din sa inyo. Malayang iba na pumasok, malayang iba na sumali, malayang iba na maghanap din ng ibang nais nila magturo sa kanila. Walang pasahan na mangyayari dito. At yun lang, binigyan pansin ko lang yung bagay na yan. Kaya pala ako nag-vlog sa ngayon, ay gusto kong patungkulan yung tungkol sa isang tanong ng isang estudyante. Ang sabi niya, ang tanong niya sa akin, kailan malalaman ang basbas sa isang nagdidibosyon? Kung nabasbasan daw ba siya ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at ng mga gabay? Maraming sinyalis yan guys na matatanggap nyo yan sa inyong mga gabay at sa Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang unang palatandaan o senyales na kayo natanggap nyo ang basbas habang kayo nagdidibosyon. Para sa kaalaman ng lahat, may mga estudyante dito, lalo na sa first batch, na hindi pa nila natatapos ang kanilang pagdidibosyon sa loob ng 49 days. Mapababae man o lalaki, ay natanggap nila ang kanilang basbas o ang kapangyarihan na pinagkalubsan nila sa panggagamot nang mas maaga sa kanilang inaasahan. Ngunit patuloy pa rin silang nananalangin hanggang sa ngayon. After nilang magdebosyon, either Martes na lang o Biyernes, yun ang nire-recommenda natin. Ngayon ito, ang mga palatandaan na malalaman nyo na kapag kayo ay nabasbasan na o hindi. Unang inyong mararamdaman ano? Una, mayroong papasok sa inyong init at lamig sa inyong katawan. Mararamdaman nyo yan. Yan ang mga unang mga bahagi. Naalala ko noon nung ako'y nagsisimula pa lamang, yan ang unang pumasok sa aking katawan, ang init at lamig na hindi mo mawari.
Pero init ang aking naramdaman na parang buhay yung salita na akin na nababanggit. At nagkakaroon ako nun. Minsan, siyempre baguhan ako. Nahihilo ako minsan dahil malalakas nga yung mga salita na aking binabanggit. At saka para sa kaalaman ng lahat guys, hindi ko alam sa opinion ng iba. May mga virtudes din, may mga taong may kakayahan na pagpaandar ng orasyon. Ako, mas pinili ko na mag-debosyon ako, dumaan ako sa proseso, kahit ako virtudes din, na katulad ng iba. Sapagkat may dahilan ako kung bakit ko ginawa yung bagay na yun at ipapaliwanag ko yung mamaya. Pangalawang senyales ay magkakaroon kayo ng papasok sa loob ng katawan nyo ang malakas na voltahe ng kuryente. Hindi siya literal na kuryente, pero ang pakiramdam niya ay kuryente sa katawan na napakasarap sa pakiramdam. Na parang lahat ng kalamnan mo, lahat ng kaduluduluhan ng iyong balat, lahat ng mga ano na yan, mararamdaman mo ang talagang enerhiya na pumasok sa loob ng katawan mo. Na dalawa sa akin kasi, sa aking paglalahad, base sa aking karanasan, 2 beses nangyari sa akin, 2 gabi. Nung ako nagdidebosyon, nung panahon ng sisimula pa lang ako. Isang gabi, ako ay nakuryente magsimula sa aking talampakan hanggang sa dulo ng aking anit, ng aking bunbunan, ng aking mga buhok, hanggang sa mga dulo-dulo na yan. Tapos, sumunod ng mga ilang araw, pangalawang gabi, na naman, pumasok na naman sa loob ng katawan ko, magsimula sa talampakan hanggang sa aking anit ulit. Pangalawang sunod yun, na tumagal siya hanggang 15 to 20 minutes hanggang 30, mga ganun. Ganun ang nangyari. Tapos yung ikatlo, yung pinaka-final na natanggap ko, yung tinatawag nilang malakas na voltahe ng kuryente rin, na animoy lumutang ako. Mga bandang gabi yun, mga alas 12, naalala ko yun. Tapos na ako nagdebosyon nun. Para sa kaalaman ng lahat. Ngunit ipinagkaloob sa akin yung isa pang voltahe na yung kuryente na yun. Kaya tatlong sunod sa akin na naramdaman ko yung bagay na yun, na pinabahagi ko lang sa inyo. Pinapaalam ko lang sa inyo to, hindi para magyabang o kung ano man, ngunit ako ay naglalahad ng aking mga personal na karanasan upang mas maintindihan nyo. At bukod pa doon, tatalas ang inyong isip, ang inyong pakiramdam, at may pagkakataon na bubukas ang inyong ikatlong mata, lalo na sa pagkikipag-spiritual combate o sa spiritual na gamutan. Bubukas yan. May mga pagkakataon din na makakaramdam kayo ng kakaiba sa paligid nyo, sa ikalima, na mararamdaman nyo na kapag pumasok kayo sa isang lugar, alam nyo agad kung may panganib o meron mga sitwasyon na hindi inaasahan o meron din mga espiritu sa paligid na nararamdaman nyo. Kung minsan di nyo man nakikita yan, pero sa mga may third eye na agad, mapalad ang iba. Mararamdaman nyo yan yung may kakaiba sa paligid nyo. At lumalakas ang senses nyo sa inyong kakayahan, lumalakas ang kakayahan nyo. Yan ang mararamdaman nyo dyan. At bukod pa doon, makakapagpagana kayo ng mga simpleng orasyon. Katulad ng binabaybay natin ngayon. Kaya mainam na magdebosyon ang iba. Ang iba na nais magdebosyon. Para sa akin kasi mas maganda magdebosyon lahat. Kung sa iba, ayaw nila magdebosyon, nasa sa inyo yan. Pero sa akin, pangkalahatan, mas mainam na magdebosyon lahat. At baybayin nyo yan. Kasi kailangan nyo ng foundation. Magsimula kayo sa pinaka-pundasyon. Bakit kayo? Hindi pa pwede na, virtudes naman ako eh. Hindi na ako kailangan magdebosyon. Ano naman yan eh. Kaya kong paganahin yung mga orasyon na yan. May posibilidad. Naintindihan ko kung virtudes ka. Ang tanong, kaya ba depensahan mo kung wala kang poder, pondo at bakod sa sarili mo? Wala kang balabal na hindi ka dumaan sa pagdidebosyon? Paano kung malakas ang kalaban na naman makaharap mo? Kayang wasakin yung depensa mo na spiritual mo. Wala kang poder, pondo at bakod, wala kang pagdidebosyon sa sarili mo. Wala kang bakod ng mga ginamit, wala kang balabal. Para sa kaalaman ng lahat, ako sa sarili ko, marami akong ginagamit din na meron akong poder, pondo, bakod, may mga balabal din, at maraming bakod ng mga orasyon na pwedeng gamitin na kaya rin paganahin ng sator. At nire-recommend ako nga, sabi ko nga, mas mainam na magdebosyon din kayo. Para sa kaalaman ng lahat. Yan ay isang turo ng mga sinaunang maestro din na mas dapat nating maging maingat tayo. Huwag nating baliwalain yung mga bagay na maging self-confident tayo sa sarili natin. Wala akong pinapatamaan dito dahil ako rin ay isang virtudes. Para sa kaalaman ng lahat, inulit ko, ako ay isang virtudes na kaya kong nakapagpagana ako ng orasyon na hindi ako dumaan sa pagdedebosyon. Nung unang-unang bahagi ng aking pag-aaral na hindi ko pa nasusumpungan lahat yan,
Nataglay ko yung bagay na yan, nalaman ko yan. Sapagkat ako, ang lahi ko rin ay mga lahi ng mga manggagamot. Ang lola ko ay manggagamot. Ngunit para sa kaalaman ng lahat, itatalakayin din natin yung issue na yan. Pero sa mga susunod ko na ibabahagi yung mga ganyang bagay. Pero sa ngayon, nakapokus lang muna tayo ngayon sa tanong ng mga estudyante kung paano nila malalaman ang basbas. Kailan nila matatanggap ang kapangyarihan. Sabi ko nga, makatarungan ng pagpipili ng mga gabay. Hindi ako mismo, si Maestro Virgo, ang magsasabi na ito si ganito. Ibigay mo ng kapangyarihan doon. Hindi ganun. Sabihin ko sa Panginoon Diyos naman na mga kapangyarihan sa lahat. Sana po, bigay niyo kapangyarihan kay ganito. Hindi rin ganun. Ang magpapasya, yung Panginoon Diyos naman na makapangyarihan sa lahat at ang mga gabay, espiritong gabay na sa Torcoronados. Kung kayo ay karapat-dapat na taglayin ang mga katangian ng mga ito, ang mga kakayahan na ito, kailangan linisin nyo ang inyong sarili para sa pagkalahatan. At huwag maging pangampante, huwag maging magkaroon ng self-confident, overconfident. Okay lang ang self-confident sa sarili, pero yung overconfident ka sa sarili mo, which is bad. Hindi tama yun. Para sa baka yan pa yung mga ganyang bagay, yan pa ikapahamak natin. Oo nga, nasusubukan mo, kaya kong paganahin to, kaya kong paganahin yun. What if makaharap ka na mas matindi pa? Hindi nyo alam ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga matatandang matitindi rin ng mga kalaban, na kaya nilang wasakin kung meron ka. Pero syempre, sabi ko, mas mainam na magdebosyon ka, mas itataas mo sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, isusuko mo doon kung ano mang kapangyarihan ang hihingin mo, at sa mga gabay magpakilala ka. Magpakilala ka sa espiritu mga gabay ng Sator Coronados, sapagkat diyan ay sa mga basag ng Sator, mga susi na yan, may mga nakapaloob ng mga espiritong gabay yan na may lakas at persang taglay na hindi matatawaran na nagmumula sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sana sa nagtanong ay mas maintindihan ninyo sa mga estudyante. Naiintindihan ko, maraming katanungan sa inyo. Ngunit sabi nga nila, ang pag-aaral ng karunungang lihim ay napakarawak yan, napakalawak. Napakaraming tanong na naghahanap ng kasagutan. Ako ay isa lamang sa mga tao na nag-aral din at nagsaliksik sa sarili kong pamamaraan na kahit paano isinishare ko kahit konti kung ano ang aking nalalaman. Hindi naman sa sinasabi kong alam ko lahat, hindi ganun. Ako ay nagkaroon ng pagbimisyon sa aking sarili at nag-aral din ako sa sarili kong pamamaraan at may mga gabay din ako na siyang natuturo din sa akin kung paano paunti-unti. At binabahagi natin na ito, sinishare natin sa pangkalahatan para mas maintindihan ng iba. Sabi ko nga, di ba? Una, ulitin natin, i-recall natin paano malalaman ang basbas kapag may basbas ka na mula sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na ikaw ay pinili. At ng mga espiritong gabay, una, may papasok na init at lamig sa inyong katawan, papasok yung mga yan. Pangalawa, yung kuryente, may papasok na kuryente sa inyong pangangatawan na ilang beses. Tapos tatalas ang inyong pakiramdam. Sa pangatlo, pang-apat, ay magkakaroon kayo ng matalas na pagpakiramdam sa pangkalahatan. May posibilidad din na magbubukas ang inyong third eye sa ganyang pagkakataon. Na ang third eye naman kasi guys, hindi naman patungkol yan sa nakikita mo lang na third eye, nakakita ka ng mga aparisyon o mga kung nakikita mo, hindi. Ang sakop ng third eye, marami yan, malawak yan. Merong kakayahan ng third eye din na makaramdam ka. Bagamat hindi mo siya nakikita o nakakita ng iba, nakakaramdam ka ng kakaiba sa paligid. Ako sa akin, sa basic kasi sa akin, ang third eye ko, nakakita ako ng mga picture. Larawan sa akin, pag ako'y nakapikit, nalalaman ko kung anong distansya ng lugar kung nasaan yan at kung sino rin ang kalaban. Ganun ang kakayahan ng third eye na meron pinagkaloob sa akin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At hiningi ko sa Diyos ama yun, ang bagay na yun. Wala akong orasyon na inusan sa sarili ko para buksan ang third eye ko, hindi. Doon ako humingi sa Diyos ama makapangyarihan sa lahat. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas ng ikatlong mata upang makita ko ang mga dapat kong makita na mas makakatulong sa aking pagmimisyon na ito. Isa yun sa aking panalangin na hiningi sa aking sa Panginoon Diyos naman na makapangyarihan sa lahat, sa mga gabay. At para sa lahat, yun nga, sabi ko nga, yung makakapagpagana kayo ng mga simpleng orasyon na mas makakatulong sa inyo. Paunti-unti, mararamdaman nyo yan sa pag-didibusyon nyo. At masaya ako mapalad yung iba na mga spiritual warriors group, first batch, mga seniors, sapagkat ang iba sa kanila natanggap nila yung kanilang basbas mula sa Panginoon Diyos Ama saka sa mga gabay ng mas maaga.
At wala silang gamit sa kanilang katawan. Tayo ay nag-invest sa mga buhay na salita na ating hawak sa ngayon. Wala akong pinatutungkulan sa mga bagay. Ito ay aralin mula sa akin at sa mga sinumunong maestro nating sinundan. At respeto lang din sa pangkalahatan. Nire-respeto rin natin ang ibang mga natuturo. At para sa iba-iba naman eh. Ang pag-aaral ng karunungang lihim ay maraming saklaw yan. Hindi patungkol sa isang bagay lang. Napakalawak niyan, guys. Napakalawak. Hindi nyo masusumpungan lahat. Pero unti-unti binabaybay natin para mas maintindihan natin. At para sa iba, na sana magsilbi itong aral din na nakikita nyo na hindi rin basta-basta. At ang pagpipili ay wala sa kamay ng sino man na mag-endorse ako, na i-endorse ako si ganito, ako si Maestro Virgo. I-endorse ako si ganito, si Juan, pwede ba siyang ibigay nyo sa kanya yung kapangyarihan? Hindi ganun. Walang mangyayaring ganun. Ang pipili ay ang Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at ang mga gabay at magiging makatarungan ng lahat. Kung hindi ka karapat-dapat na taglayan nito, hindi ibibigay sa iyo. Kaya mahalaga pagdilinis sa sarili. Mas maigi na alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Sabi ko nga, mas maganda sa sarili mo. Unahin mong wasakin ang kasamaan sa iyong katauhan eh. Kung baka tigalpuin mo ang sarili mo, sa sarili mong kasamaan sa loob ng katawan mo, bago mong taglagin yung mga bagay na yan. Mas alisin mo sa katawan mo yan, mga yan, para mas maging malinaw ang lahat. Kaya una mong tataglayin yung mga bagay na yan, lahat ng mga basbas na yan, mararamdaman mo yan, hanggang sunod-sunod na yan. Darating yung mga panahon din na may mga tao na darating na sa'yo, na hindi mo inaasahan, magugulat ka na lang. May mga taong lalapit sa'yo ng magpapagamot, na hindi inaasahan. Hindi mo ina-expect yan. Biglang may ma-encounter ka na gustong humingi ng tulong sa'yo. Mararamdaman mo yan. At masaya ako sa pangkalahatan dahil ang iba ay nakikita ko na talagang seryoso at mga solid supporters natin yan, mga individual. At para sa kaalaman ng lahat, sa grupo, nagpo-post ako ng community post namin sa Spiritual Warriors Group ng Sector Coronados. Naka-isolate yung lugar na yon dahil pinapangalagaan ko ang mga orasyon at ang mga bagay na aking ibinabahagi na hindi ko pwedeng i-disclose dahil baka mapasa kamay ng ibang mga kalaban, mas matitindi pa. Baka gamitin ito na sa mga bagay na hindi maganda o hindi makapanakit sa kanilang kapwa, hindi maganda yun. Which is hindi ko nire-recommenda. Kaya kung sino sa inyong talagang willing at mag-aral at hindi naman siguro kabigatan sa inyo itong mga bagay na yan, at kung may question kayo, kung hindi nyo feel, walang problema. Malaya ang iba sa inyo na maghanap na magtuturo sa inyo na may sapagkat itong channel na ito ay ni-recommend ito ng YouTube, ang membership program. Ngayon kung may question ng iba, nasa sa inyo yun. Ito ay binuo, ang YouTube na ito ay may mission nito. May advocacy ito. Na pinaninindigan ko yan hanggang sa uli. Hanggang sa uling hininga ng aking buhay, paninindigan ko yung bagay na yan. At salamat sa mga nakapagpa-member sa grupo, nakasubscribe, at mga nais pa mag-aral. Sana lang kung talagang mas pag-aralan nyo pa maigi. Sa mga members, salamat sa inyo, sa suporta nyo at pagtitiwala. Aakit na tayo ng aralin. Alam nyo yan, uunti-untiin ko yan. Hanggang sa matutunan nyo lahat. Hindi ko ipagdadamot ang mga ating nalalaman sa pangkalahatan ng ating grupo. At mas nakikita ko sa inyo na may nag-excel na sa kanilang mga kakayahan. At dating ang panahon na magkikita-kita rin tayo ng personal at pauunlakan ko kayo sa mga solid supporters, sa mga solid subscribers at sa mga solid members talaga na nakikita ko talaga na at magkakaroon ng pagpapasa ng mga mutya. Ipapasa ko ang ibang mutya sa inyo at pipiliin lahat ng mga subscriber lahat ng mga members ng grupo na talagang magtataglay ng talagang gaganap. Sapagkat na mas maganda rin na pag kayo'y gumanap sa sarili nyo, protektado rin kayo. Hindi ko kayo isusuong sa isang bagay na siyempre sa sarili ko, ayaw ko ipahamak din ng mga estudyante. Mas nanaisin ko pa na ako ang unang umarap sa laban bago kayo. At bukod pa doon, bago ko kayo pakawalan sa isang laban o kung ano man, mas mainam na kumpleto na kayo. Kung sakaling makasagupan ka kayo matitindi na hindi pa tayo nakakarap na matitindi pa sa parang kakalatan, kung sakaling manggagamot kayo, may matitindi pang mga kalaban.
maganda na taglayin yung mga bagay na yan. Lahat ng ating ibabahagi dito. At mas lalalim ng lalalim ang ating aralin. Pasensya na rin muna kayo kung medyo nagiging busy ako sa mga bagay-bagay. At yun nga, inulit ko, may layunin at advokasya ang channel na ito. Sana kung talagang kayo ay tawag ito, kapanalig sa ating grupo kasama natin sa ating layunin o kaisa kayo sa ating layunin, ay pag-isipan nyo mga bagay. Sa unang-una, wala naman na may mersa sa inyo dito eh. Walang na may mersa. At ang mga naunang tao o mga spiritual warriors group member ng mga press batch na nakatanggap ng basbas at nakakapanggamot na, sila yung talagang sumubok, sila yung nagkaroon ng paniniwala at hindi sila nag-alinlangan sa mga bagay-bagay. Ang matututunan nyo dito ay higit pa sa inyong bagay na inyong ibibigay sa channel na ito. Sana pakaisipin nyo yung bagay na yun. Malaya ang iba na gawin ang inyong mga nais. At ako, siyempre ako, malaya rin ako na gagawin ko ang nais ko sa channel na ito para tulungan ng mga estudyante at mga talagang nakikita ko na karapat-dapat na pagkalooban ng mga ganitong uri ng mga kakayahan. Aalalayan ko yan hanggang sa uli, all the way yan. Hanggang sa sila'y gumanap na sa kanilang kakayahan, sa kanilang pansariling paglalahad at pakikipaglaban sa kanilang o pagganap sa kanilang pagmimisyon. Kaya sana sa iba ay maintindihan nyo rin na kung bakit, ulitin ko, hindi ko nire-recommenda na magkaroon ako ng GC o sa FB. Mas pinili ko ang YouTube, dito lang ako, at dito lang sa community post tayo mag-uusap-usap. At para sa magpapagamot naman kung sakali man, siguro magtatalaga na lang ako ng FB account na doon pwede makipag-usap. Hahanap ako ng malapit sa akin, pwede mag-send doon ng picture ng tubig o kung ano naman. Ako na lang bahalang gagawa ng paraan para tulungan ng tao na yun. Pero hindi ko nire-recommenda na magkaroon ng GC dahil unang-una ayaw ko ng GC at magulo ang GC. Hindi ko nire-recommenda yung bagay na yan. Sana i-respeto nyo yung bagay na yan. At ang YouTube channel na ito, inulit ko, ito ay may advokasya na alam ng mga gabayan at na pinalam ko sa kanila na yan. At hindi ko babaguhin yung aking stand sa ganung bagay. At darating ang panahon na magbabahagi rin tayo ng mga iba't ibang mga bagay pa na dapat patutunan din ng iba. At sana lang yung sa mga iba na nais pa mag-aral matuto, pasensya na kayo, paumanin din sa inyo. Kung ang iba ay mas advanced na sa kanilang mga pag-aaralin o sa kanilang mga nalalaman, sapagkat hindi ko hawak ang mga bagay-bagay. Ang mga tao, mga individual na tao, kayong lahat ay tinawag dito sa dahilang kailangan nyong magmisyon. At mas pinili ang YouTube upang makapag-share ng pangkalatan sa maramihan. Kaya nga nakapag-una na tayo ng makapag-upload ng mga videos patungkol sa mga susi at mga iba pang mga bagay na i-upload natin yung iba. Pero ngunit marami pang dapat ituro. Sapagkat kung nasa GC tayo, ay isolate lang tayo doon, nandun lang ako. At di ko rin maharap, sabi ko nga sa inyo masyado na akong busy sa aking trabaho. Sapagkat alam nyo, sa paglalahad ko lang sa inyo, ako ay nasa malayong lugar din. Ako ay nagtatrabaho sa malayong lugar, at bukod pa doon, masyado mahaba ang oras ng aking pagtatrabaho. Sinisingit ko na lang ito upang mas makatulong pa ako. Kahit paano makapag-mission pa rin ako. Sana lang maintindihan nyo rin yung mga ganung bagay. Wala na akong panahon para sa mga ganyan. At nagsishare lang ako paunti-unti. At binibigay ko yung mga points na dapat malaman ng iba. At sinasagot ko rin paunti-unti yung mga katanungan ng mga estudyante, mga gustong maliwanagan o kung ano man. At respeto lang din sa iba na nais mag-aral at respeto rin sa iba ng mga nagtuturo din o kung ano man. Nasa inyo, sa inyong mga kamay ang pagpapasya. Sa akin, ako sa sarili ko, channel ko ito. At bukod pa doon, mga estudyante ay pinangangalagaan ko rin yan. Talagang mas mainam na hands-on ako sa mga estudyante. At upang malaman ko rin kung sino talaga ang kapanalig ko at kung sino talaga ang mga solid supporters ko at membro ng aking grupo. At hindi ko tinotolerate yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Sapagkat ayoko nung sabi ko nga, hindi ko nirekomenda magkaroon ng GC.
Pasensya na sa iba. Kaya sana sa mga spiritual warriors group ng first batch, panatilihin nyo ang kabutihan sa inyong puso. Alam ko natanggap nyo na ang basbas sa inyo. At sana tuloy-tuloy lang kayo sa pag-aalay ng panalangin. At sumubaybay lang kayo dahil paakit na tayo ng level. Unti-unti ay ipapasa ko sa inyo ang mga orasyon na dapat nyo malaman na kayang paganahin din ng Sator at may mga orasyon pa rin na hindi paligid sa inyo. Yung simple lang ibinahagi ko sa Sator na aralin upang mas makagumanap din kayo sa inyong paraan na yung pinaka basic na foundations na makita nyo na may kakayahan din ng Sator na paganahin yung mga yan. O kung makahuli man kayo sa loob ng katawan ng tao, magagamit nyo yung mga ganyang bagay at maproteksyonan din kayo ng mga gabay. At sa pangkalahatan, sa second batch naman, sana yung iba sa inyo, first batch, second batch, sikapin nyo makapasok din para makita nyo yung mga pundasyon paunti-unti. Sapagkat inaantay ko rin yung iba kung makakapasok yung iba, kung nasa sa inyo yan. Ngunit ang aralin kasi ng channel na ito ay umaakit na ang iba. Lalo ang mga first batch, paakit na sila ng level. Sa mga third batch naman, meron tayong unang biyernes ng buwan ng September, itong parating ngayon, sana maumpisahan nyo ang pagdidibusyon. Hindi kaya't ko na magdibusyon kayo. At baybayan nyo lahat, isulat nyo yan. Isulat nyo ang inyong matutunan dito sa isang malinis na notebook gamit ang ballpen na hindi pa na susulat o hindi pa nagagamit sa kahit anong pagsulat. Bibili kayo ng bagong ballpen. At usalin nyo sa ballpen na sana na ang ballpen na ito gagamitin lang sa mga pa-spiritual na gawain. Gayun din yung notebook na maliit. Magkakaroon kayo sarili yung libreta. Ayun lamang po at yung mga dais ko lang linawin at sana nasagot ko rin ang katanungan ng estudyante na nagtanong tungkol sa pagbabasbas. Kung paano nila maralaman kung sila ay nabasbasan na o hindi pa. At sa paglilinaw ko rin sa YouTube channel na ito, sana maintindihan nyo at irespeto nyo rin ang aking advokasya at ang aking misyon. Ang saklaw ng aking pagmimisyon na ito ay kinasiyahan ng aking mga gabay at ng Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. At sana ay sumuporta ay nandiyan lang ang join button para sa ating membership program. Mag-subscribe lang kayo at patuloy lang kayo. Pindutin nyo ang click nyo notification bell. I-share nyo rin itong videos na ito sa pangkalahatan. At hindi hikayat ko at tinatawag ko sa pamamagitan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ang mga tao po, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may kakayabang kakayahan ay tawagin nyo sa channel na ito upang makapasok dito at pag-aralan din ito mga bagay na ito. Maging malaya kayong mag-aral sa mga bagay-bagay. Hindi lahat ng bagay patungkol sa spiritual na kakarunungan o kakayahan ay patungkol lang sa isang aralin. Subukan nyo rin ang ibang aralin. Alamin nyo kung anong katotohanan sa pangkalahatan. Dahil lahat ng bagay ay masusumpungan nyo kung kayo nagnanais at talagang mabuti ang inyong hangarin. At ipagkakalob sa inyo yan sa takdang panahon kung talaga kayo karapat-dapat. Sana magsilbing aral ito para sa pangkalahatan at suportahan nyo rin sana ang channel na to at ang advokasya ng channel na ito para mas makatulong tayo sa pangkalahatan. Mapa-spiritual man yan, physical, mental at emotional. Tayo ay tutulong. Tayo ang mga spiritual warriors na tatayo. Tayo ang mga spiritual warriors ng bagong henerasyon ngayon. Tayo ang mga manggagamot. Pagdating ng araw, ang mga manggagamot, tayo, ang mga bagong henerasyon ng manggagamot, natutulong sa pangkalahatan. Sana maramdaman nyo rin ang pagnanais ng grupo na makasama kayo, makikayat kayo sa ganitong pagkakataon upang maproteksyonan nyo ang inyong pamilya, ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay at makatulong kayo sa inyong kapwa ng walang hinihinging kapalit na bagay. Muli po, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng. Sana itaglayin nyo ang lahat ng kakayahan para sa lahat at sana maging bukas na kaisipan ito sa pangkalahatan para sa inyong lahat. At sana rin, huwag nyong isipin ang mga bagay na makakasama para sa inyo. Mas mabuti ang isipin nyo ang mga bagay na mas makatulong kayo sa kapwa nyo. At anumang mapapag-aralan nyo dito ay hindi mapamatatawaran ng anumang halaga yan na magagamit nyo habang kayo nabubuhay. Sana makita nyo ang kabutihan ng pag-aaral na to. At panatilihin ang pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at gumawa ng kabutihan sa pangkalahatan. Sana po ay nagkaroon kayo ng konting aral at hanggang sa muli po at maraming salamat po.